Um, ano ang opinion mo dito sa war on drugs ng Pangulong Duterte? Para ba sa'yo naging effective nung panahon niya? And, kahapon nagkaroon nga ng pagdinig sa Senado. Grabe yung, talagang ang pagmamahal na ipinakita ni Pangulong Duterte na willing siyang magpakulong. Ang sabi niya ay, sasagutin niya lahat kung ano man yung kaso, na ibabato sa kanya or ifa-file sa kanya, regarding dito sa failure based dun sa mga nag-aakusa na failure ang kanyang war on drugs. Ano sa tingin mo, ano ba, naging successful ba ang war on drugs si Pangulong Duterte? And number two, ano yung opinion dun sa hearing kahapon na naganap kung napanood po ninyo? Una sa tanong mo kung successful, ako ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi kong successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat Okay. meron kaming constituent function, Ms. Maharlika. Mhm. Sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi kong marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo, sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan, yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap na nawala, ngunit medyo significantly na na-reduce. Okay. Yung pagpunta nila sa mga lugar na hindi nila kilala ay meron na silang mga pagtitiwala na walang mangyayari sa kanila. Maraming ganitong mga positive na kanilang mga testimonials. Nakita ko kapag yan ay kinalap mo, yung kanilang composite na testimony na yon, masasabi ko na naging matagumpay yung programa ng Pangulo tungkol sa pagbaka sa droga. At naging basihan din yan ng report ng PNP na dahil dyan, pati yung crime rates ay medyo bumaba ng very, very significant. So, yun ang aking pinagbabatayan na mga pamantayan na masasabi ko na mukhang naging maganda yung naging kapaki-pakinabang sa pangkalahatang mamamayang Pilipino. Maaring merong merong downside din yan sapagkat Yeah. wala namang perpektong wala namang perpektong mekanismo para sugpuin mo ang droga eh. Ngunit kagaya nga nung narinig kong sinabi ng Pangulo sa kanyang former president sa kanyang pagpunta diyan sa Senado, hindi kanya perfect ito sapagkat lahat naman ay merong downside. Sa lahat ng gagawin mo, merong negatibo. Ngunit sa kanyang palagay, yung negatibo ay na-outweigh ng positibong impact ng kanyang programa. At nasabi nga niya, bakit ninyo inuusig itong mga pulis na ito? Samantalang ako, I take legal full responsibility on all this. Ang ibig niya sabihin, kung sa tingin ninyo yung aking ginawa bilang Pangulo, sapagkat bilang Pangulo, meron akong responsibility, meron akong pananagutan na pangalagaan ko yung mamamayan. Ito yung sinumpaan kong tungkulin. Yun ang gusto niyang ipahayag sa atin eh. Yes. Sumumpa ako na gagawin ko yung makabubuti sa ating mamamayan. At yun ang aking inakala na mabuti sapagkat nakikita ko nasasama ng sasama yung ating bansa kapag hindi ko napigil o nasawata itong menace na to ng ating lipunan. So para sa kanya at para sa amin at sa atin naman nung panahon na yon, sapagkat siya yung kinilala nating Pangulo, ay ang kanyang war on drugs is a legitimate program to address what he believed is the most potent machinery in order to eradicate, if not totally eradicate itong problema sa ating lipunan. Ngunit makikita hindi naman magtatagumpay yung programa naputol kayo kanina mga 30, 40 seconds po.
So ayun, going back po, yung sabi mo para ayun, you talk about Pangulong Duterte doon na he will take full responsibility sa Oo, action na ginawa, sinabi niya, policy na I will take full legal responsibility. responsibility. Ibig sabihin, kung susukatin ninyo yung ginawa kong programa, halimbawa, na pinanagutan naman natin yun, yung buong pamahalaan, pati nga yung Kongreso at saka yung Supreme Court nung panahon na yun, wala namang isinampang kaso laban sa akin. Ibig sabihin, pinanagutan ko na ito ay isang legitimate government function dahil sa aking paniwala na ito yung nararapat na gawin at ito ang nalalaman Mm. kong paraan para isalba natin ang ating bansa. Wala namang kaso kanyang bumangon. Parang yun ang gusto niya sabihin. Mm. Bakit ngayon, bakit ngayon ay, bakit ngayon yung sinisita niyo ako at yung mga pulis? Ba't Yes. ngayon nagkaroon kayo, why is it that there is a belated, uh, anong tawag natin dyan, isang napaghatol na hindi nyo ako hinatulan nung ako'y presidente pagkatapos ngayon kayo hahatol. Parang it's too late in the day. Ngayon, kung inaakala ninyo na nagkulang ako, sapagkat wala namang perpektong programa talaga, maliban na lang sa pag-aakala ko na ito'y legitimate at nararapat lang, ako, I take full responsibility. Wag na ninyong birahin yung mga polis. Ako na lang ang birahin nyo. Ako na lang ang usigin nyo. Pero sa sinabi niya ngayon, usigin nyo ako. Ay, paano nilang uusigin ang Pangulo? Yeah. So, kung si Senator Jinggoy Estrada ay tinanong si dating DOJ Secretary de Lima na bakit hindi nga sila nag-file ng kaso during Noynoy time, which is, isa siya sa may highest position as a cabinet secretary. Bilang abogado po, ano yung sa tingin mo na kailangan malaman ng taong bayan yung pagsagot ni De Lima dun sa tanong ni Senator Estrada na bakit wala kayong final na case? Ang sagot ni De Lima, kasi walang gustong mag-stand na witness, walang makuwang ebidensya, pero may testimonya, maraming nagtitestimonya, pero ayaw mag-stand. As a lawyer, is that valid? Na nag-aakusa itong si De Lima at iba pa sila Ontiveros, pinapalabas sa mainstream media, international, na ang Pangulong Duterte ay maraming ginurgor, ang ganito, ang ganyan. Then, narinig namin kahapon sa hearing na walang gustong mag-stand na any witness, kahit isang witness. Ang gusto lamang sabihin ni former Senator De Lima, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte. That's Ganun lang true. simple. Kasi kung meron Yeah. siyang ebidensyang makuha, naging DOJ secretary siya, naging chairman yata siya ng Human Rights Committee. Human rights, yeah. So, sa termino niyang bilang Human Rights Committee chairman at saka bilang DOJ secretary, kung talagang ginanap lang nila yung tungkulin nila, ay baka nakakuha sila ng ebidensya. Ang problema, wala silang nakuha ng ebidensya. At kung meron man, siguro yung nakuha nila will not stand in court. Meaning, That. walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte, kaya hindi sila nakapagsampa ng kahit anong kaso. Simpleng-simple yun. Yes. Yeah. Ayan, may mga ilang minuto pa tayo natitira, no? Kung doon sa hearing kasi kahapon, ipinamalas ni Pangulong Duterte kung gaano niya kamahal ang mga OFW natin, ang mga Pilipino nasa labas ng bansa na nagpapakahirap, na nagre-remit, nagpapadala ng remittance para sa kanilang mga anak, pamilya, para magkaroon ng magandang bukas. Then, dahil sa epekto ng ipinagbabawal na, droga, ay nasisira ang kanilang kabuhayan. Yun yung giniit ni Pangulong Duterte kung bakit ganun yung approach niya sa war on drugs. Dahil concern siya sa amin, mga nasa labas ng bansa at mga OFW.